Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Isang maligayang simula ng taon sa inyong dalawa. Sana ay maganda ang pasok sa inyo ng 2024. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ivy. Tambalanista since 2011 mula dito sa bayan ng Nueva Ecija. Sumulat ako para magbahagi ng aking saloobin sa inyo ngayong bagong taon. Isang araw bago magpalit ng taon, napansin ko na ang daming posts sa newsfeed ko na thankful for 2023. Hindi naman nagyayabang yung mga nagpo-post. Talagang grateful lang siguro kaya pinopost nila yung mga blessings at achievements nila for the past year. Yung iba nag-move in sa mas malaki at mas magandang bahay. May nakabili ng kotse. May nagtayo ng bagong negosyo. May nagbiyahe ng pagkalayo-layo para magbakasyon sa mga lugar na iilan lang talaga ang nakakapunta. Pero meron din namang tulad ko na nawala ng direksyon ng buhay panandalian dahil namatayan ng magulang. Nakabangon naman ako after a few months at itinuloy ko ang buhay ko. Gaya ng alam kong nais ng tatay ko. Yung isang kilala ko na stroke at sinabihang magiging gulay na habang buhay. Lumaban siya at ngayon, mas mabilis pang lumakad sa akin. Yung isang kaibigan ko naman nawala ng trabaho. Yun yung trabaho niya right after college. Ibinuhos niya lahat ng panahon at lakas niya doon pero sa isang iglap, tinanggal siya. Sa totoo lang akala ko masisiraan siya ng ulo. Pero nagdesisyon siyang bumangon at magsimula ulit. Masaya siya sa bago niyang trabaho ngayon. Hindi namin pinost ang mga ito sa social media, pero para sa amin, malaking achievements din. Nagpapasalamat kaming sa kabila ng mga pagsubok na itawid pa din namin yung 2023. Kaya sa mga kapwa ko tambalanista na umuusal ng buti pa siya, na may bahid na inggit tuwing nakakakita ng mga bonggang accomplishments bago matapos ang taon, tingnan nyo rin ang pinagdaanan ninyo. Lahat naman tayo may mga challenges last year. Ito lang, nakatayo pa rin tayo, isang malaking tagumpay na. Maliban sa mga posts ng pagpapasalamat, madami din ako nakikitang 2024 goals. Ganon din, bongga, magpatayo ng ganito, makabili ng ganyan, mag-travel, sumeksi at kung ano-ano pa. Wala naman ding masama. Ang sa akin lang, wag ma-pressure. Kung ang goal mo lang this year ay maitawid ang taon, ayos lang. Wala namang masama sa simpleng pangarap. Iba-iba ang nagpapasaya sa bawat isa sa atin. Kung masaya ka na sa buong pamilya, nakakakain ng 3 beses isang araw, nakakapanood ng sine paminsan-minsan, malusog at walang sakit kahit hindi ka naman sumeksi, ayos din yun. Para sa ating lahat, sana ay maging maganda ang kakapasok na taon. Sana pilitin nating maging mabuting tao. Sana pilitin nating maging mabait sa kapwa. Sana wag tayong mawala ng pag-asa anumang hamon ng buhay ang dumating
sa paglipas ng mga buwan. Maging sentro nawa ang puong may kapal ng ating buhay. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng aking sulat. Muli, isang masagana at pinagpalang 2024 sa ating lahat. Ang inyong tambalanista, Ivy. Alam mo, sa totoo lang, Ivy, wala na kaming dapat sabihin. Sinabi mo na lahat. Inunahan mo na. Correct. So yung mga sasabihin namin, inuulit lang namin yung sasabihin. Yung sinabi mo na. Ano diba? ba sasabihin namin? Kaya Sige nga. Perfect mo nang nasabi ang lahat ng mga bagay-bagay. Ano pang saysay namin dito sa mundong ito? Charot. Pero Ivy, napakaganda nung iyong messages. Yes. Kaya nga 'di ba sabi natin kapag Christmas season or holiday season, yung katatapos lang, maging extra sensitive tayo, 'di ba, sa damdamin ng ibang mga tao. Kasi may mga iba na talagang merry ang Christmas nila kasi marangya, maayos, kumpleto ang pamilya. Pero may mga iba na extrang malungkot yung Pasko nila kasi may nangyari sa pamilya nilang hindi maganda, may nawala na mahal sa buhay, may umalis, 'di ba, may hindi na bumalik. Mga ganon. Nangyayari talaga ang lahat ng mga bagay-bagay. At hindi po lahat ng ito ay pinupost sa social media. Sa totoo lang, yung sinasabi ni Ivy, laging sinasabi yan ng tambalan. Feeling mo, Ivy, first time? No. Charot. Ikaw kaya nagaya sa amin, ginamit mo lang ulit. Ginamit mo lang mga sinabi namin. 20 years na kami sa industriyang to. 20 years na naming sinasabi ito. Charot, diba? Pero sa totoo lang, lagi to sinasabi ng tambalan na ang ganda kasi ito ay galing sa isang tambalanista na ito yung normal na nakikita sa regular na buhay, diba? Sa buhay-buhay, diba? Na wag po tayong maiinggit sa mga na ipopost sa social media. Correct. Kasi sa totoo lang, ang ganda nung sinabi ni Ivy, diba? Tayo din naman meron tayong mga sariling mga challenges na hanggang ngayon nakatayo pa rin tayo at natagumpayan nating lahat, 'di ba? Kaya nga nung nag New Year's countdown ako, partner, last year sa U Hotel sa Puerto Princesa. Ang sinabi ko doon bago mag last minute, sabi ko doon sa mga tao, kasi puro foreigner, partner. So English ako. So sabi ko sa kanila, tell your with slang, tell your friend. Nadodoble yung T. Tell your friend. Yeah. Together, yeah, diba? Tell your friend, tell your seatmate, tell the person in front of you. We did it. Diba? Yun talaga yun eh. We did it. Na-survive natin kung ano man yung mga pagsubok ng 2023. Heto tayo, sinasalubong natin ng bagong taon because we did it. And God did it with us. Diba? Yun yung pinakamahalagang pakatandaan natin. Pagka halimbawa binabalikan natin yung mga challenges na lumipas, tapos iniisip natin, paano ko ba natanggumpayan ang lahat ng ito? Diba? Ang only answer dyan is only by God's grace. Diba? Siyempre sasabihin natin ito bilang napakaraming mga pari na nakatutok sa atin ngayon. I-shoutout na natin bago ko makalimutan at makapagbawas pa ng mga ligtas points sa langit. Yung mga taong tutulong sa atin na ipagdasal tayo para mabalanse ang buhay. True, kasi mabawasan ang kasalanan natin. Yes, alam nga naman, partner, kaya tayo nakipagkaibigan sa pare para hingin yung mga offering sa kanila ng mga papaya, di ba? Hindi, di ba? Paitlog. Paitlog at mga corn beef, di ba? Syempre, palakatan. Correct, di ba? Ganyan na nakalagay sa basket, nakabalot sa cellophane na kulay red or yellow or green, di ba? Hindi tayo para ganon. Syempre gusto natin may mga tambalanista tayong pare para sama-samang ipagdasal din ng tambalan, di ba? At ang mga tambalanista natin. Kaya i-shoutout lang natin, partner. Birthday. Uy! Birthday pala ni Father MC eh. Ikaw pala yung nagba-birthday, ngayon ko lang nabasa. Okay, batiin lang natin ang happy birthday
birthday. Father MC Leo Ramos. Tama ba? Uy. And Father Nante. And hi also kay Father Alex, Father Lawrence, Father Engil, and Kuya Ronald na nakatutok sa atin ngayon. Ayan. Enjoy your special Salamat day. po, Gabe. Sana marami po kayo matanggap na, ano bang mga matanggap na, na mga extrang donation. Yan. Para mas maganda pa ang, mapaganda pa ang inyong simbahan. Yan. Ganyan. Enjoy po ha, mga kaibigan nating mga pari, mga tambalanisa nating pari. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Tama ba? Ikaw yung nagbo-birthday, Father MC. Ayan, Father MC. Alam mo naman, love na love natin yan eh. Father MC Leo Ramos. Yes. Yan. And Father Nante. Maraming salamat sa pagtutok. O eto na, 'di ba? So yun. Hindi lang dahil may nakatutok na pari sa atin, 'di ba? Pero sa totoo lang, yun yung gusto din talaga nating sabihin at ipaalala na survive natin na lahat ng mga pagsubok na ito only by God's grace. And sa totoo lang, hindi naman kailangan naka-achieve ka ng malaking bahay. Thank you very much, Lord, kung meron. 'Di ba? Maraming salamat kung na-promote ako sa trabaho, nadagdagan ako ng responsibilidad, nadagdagan ng isang tornilyo bisikleta ko, 'di ba? Yung mga ganon. Thank you very much. I-post nating lahat 'yan, 'di ba? Pero yung fact lang that you did it, you were able to make it. May mga hindi nakatawid ng 2023 to 2024, pero yung nakatayo ka pa rin ngayon sa gitna ng lahat ng mga pagsubok na pinagsampal-sampal ka. May ganun 'di ba? May feeling tayo na kapag may mga pagsubok, sinasampal tayo, tinatadyakan tayo, chinuchunami tayo ng mga problema. Pero heto ka ngayon, 'di ba? Patawa-tawa, buhay, pamilti-milti pa minsan, 'di ba? Sumisweldo pa din. O di naman kaya papasok sa trabaho. Kaya kasama ang kaibigan, tumatawa-tawa sa mga jokes, 'di ba? Yung ganon, because you did it. We did it and you survived. And that is an achievement enough. Hindi lang talaga pinopost minsan ng mga tao kasi mas ka-post-post yung mga, syempre, yung mga dadagdagan, yung mga more, di ba? Correct. At may mga tao talagang hindi sadyang ma-post. Correct. At may mga tao talagang sadyang hindi ma-post, katulad nitong si Ivy, di ba? Pero sa sarili niya, alam niya na sa kanyang saloobin, di ba? Achievement din yung pagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok. Sobra naming ina-admire yung mindset mo, Ivy, kasi you are encouraging everybody. You are encouraging us na tingnan pa rin yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin despite the challenges. Lahat tayo, totoo yun walang taong walang problema. Correct. Lahat tayo ay may problema, walang exemption. Walang exempted dito, mga kabisyo. Correct. Pero patuloy tayong lumalaban. And ang sinasabi ni Ivy, 'di ba, yung message niya sa atin, tingnan po natin yung magagandang nangyayari sa buhay natin kasi marami din po sila. Kung nakikita mong marami kang problema, mas maraming biyaya ang nabibigay sa iyo. Hindi mo lang napapansin minsan. Meron din. Yes, and yun yung dapat yung mindset, 'di ba? Yung focus lagi ay sa blessings at hindi sa problema. Tama yung sinabi ni partner kanina, mga kaibigan. Ano man yung achievement mo, maliit man o malaki, nakabili ng kotse, nakabili ng bagong bahay or kung ano man, 'di ba, the fact that you are alive, 'di ba, no matter where you are in life today, ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, kabisyo, yumaman ka man, nakatanggap ng bonus, but the fact that you are alive today, that in itself is a blessing. Correct. Achievement yan eh. Totoo yun. I-post mo or hindi, alam mo sa puso mo eh. Diba? Na dapat kong ipagpasalamat ito. Hindi ko na kailangan i-post pero alam ni Lord na ito ipinagpapasalamat ko sa Kanya. Correct. All your family members are alive today. At diba? maayos, Healthy walang kayong sakit. lahat. Correct, walang namamaga. Diba? Wala kang magang kamag-anak. Anong klaseng pamamaga ba ito? Ewan ko, kasi kung anumang rason kung bakit ka namaga. Pag may maga kasi may problema eh. Pwede rin namaga na busog. Sabagay, tumaba nung bagong taon. Sabagay. Namanas. Correct. Para sa akin yung walang may maga, partner. Hindi ako maga ngayon, di ba? That in itself is an achievement. Yes, it's also a blessing. Correct, at blessing yan. Alam mo kaya kung bakit. Alam mo, itong mga sinasabi namin ay madaling sabihin, lalong-lalo na kabawa, wala masyadong problema. Di ba? Andali. Pero kapag ka nasa gitna ka ng problema, ang hirap sabihin itong mga sinasabi namin eh, di ba? Pero sa totoo lang, ang lumalaki ang isang bagay kapag ka nagpo-focus tayo dito.
'di ba? Correct. Totoo yun, ha? Totoo, 'di ba? So lumalaki ang isang bagay when we focus on it. So if you focus on your problems, then lumalaki ito. Na-highlight siya, na ma-magnify ito kasi problema. Yan na talaga yung na-highlight, 'di ba? Pero kapag ka ang in-highlight mo naman ay blessing, 'di ba? Ang focus mo naman ay grasya, ang focus mo naman ay biyaya, 'di ba? Hindi ba't lumalaki din ito? 'Di ba? At yun po yung pamagain natin, 'di ba? Speaking of pamamaga, 'di ba? Kung meron mang mamamaga sa atin, 'di ba? Ngayon 2024, mamaga sa atin sana ang attitude of gratitude. Totoo 'yun, ha. Maging appreciative lang po tayo do sa mga bagay na nangyayari sa atin araw-araw kasi marami po 'yan. Nag-uumapaw ang biyaya natin. So let's all be grateful, mga kabisyo. Tama. Para dun sa mga taong may pamilya na may pinagdaanan na sakit, ang any of their family members, na-realize nila at para dun sa kaalaman ng iba na truly health is wealth. Na kapag yun nga yung sinasabi natin, nakakatawa mang pakinggan pero walang namamaga sa inyo, di ba? Blessing po yun eh. Kasi kapag yung pamilya niyo, any of your family member or ikaw mismo, meron nangyaring hindi maganda in terms of health, ano man yung bagong sasakyan, ano man yung mga bago sa buhay mo, gaano man ka up to date ang iyong cellphone o gaano man ka kamamahalin ang suot mo ngayon. True, or kabilis yung Mbps ng wifi ninyo. 'Di ba? Bala na ako nung maisip. Ano maisip, 'di ba? Na parang bonggang ka-post, 'di ba? Na parang ang bilis ng internet namin ngayon, 'di ba? Gaano man 'yan lahat, parang wala lang 'yan lahat kapag merong may sakit. Totoo 'yun. Kami personally in 2021 na experience namin 'yun eh, na nung nagkasakit yung aking firstborn, si Princess, na everything else, it did not matter. The popularity, the dami ng likes, comments, or wala. Parang yung collection ng kung anok-anok, 'di ba? Yung mga kandilang mababango, alam mo yung parang lahat yun nawalan ng saysay kasi wala yung taong 'di ba, mahal mo sa buhay may sakit. Correct. May nararamdaman. In the case of my daughter noon, 'di ba, may namamaga. Ito yung sinasabi natin, namamaga yung brain niya eh. 'Di ba, noong time na 'yon. Na parang feeling ko talaga lahat partner, walang saysay lahat. 'Di ba? Kasi paano pa yung kilay na pinagkakabalan ko everyday? Ano pang saysay ng kilay na to? Alam mo, parang ganon. May ganyan eh. So baliwala talaga lahat, no? Baliwala lahat. Kaya nga truly, kahit na pang matanda yung sinasabi natin na ganito, pero truly health is wealth. Yes. Kapag wala pong may maga sa bahay po ninyo, sa lugar po, correct, wala namamanas, walang ganyan, 'di ba? Yan. Ka-post din yan kahit hindi ka ma-post, 'di ba? Correct. Bagay na dapat mong ipagpasalamat. Correct, ipagpasalamat na okay Kapasalamat kayo. yan. Correct, 'di ba? Totoo 'yun. Na-mention mo kanina, partner, totoo 'yun na kung alin yung pamamaga? Hindi. Yung maga talaga yung ko eh. Ang dami kasing maga, ngayon. Ang daming mga nakain nitong Kapaskuhan. Yung pag-focus ng natin ng mind sa grasya. Dapat po talaga natin gawin yun. Kakitaan natin ng maganda lagi ang buhay. Huwag tayong negatibo. Tama. Isipin mo, yung mga taong laging puro reklamo sa buhay, hanggang ngayon nagreklamo pa rin sila. Diba? Pero yung mga taong marunong magpasalamat sa buhay, sila talaga yung binabagyo ng maraming biyaya. Correct. Kasi doon nakatuon ang isip focus nila. Diba? Sa mga blessing, may kakilala nga ako sasabihin niya. Ayan na naman ang aga-aga chismis. Sino yan? Sabi niya, 2024, please be good to me. Ayan. Puro ganyan ang post. Ang sama-sama ng ugali. Gusto mo mag-comment? Bago maging good sa yung 2024, try mo rin maging good. Yan. Kaya lang, baka balikan tayo pag mga ganun eh. Nakaka-nervous din eh. Baka mamaya balik sa atin, di ba? O ano ngayon kung hindi ako mabait. At least hindi maitim yung gilid ng ilong ko, di ba? Pinatamaan ka pa. May ganun, diba? May ganun, totoo. Kasi sinasabi mo, gusto mong magkaroon ng maganda pangyayari sa buhay mo. 2024, be good to me. Alam mo sa sarili mo, maraming tao nagsasabi sa iyo ang sama-sama ng ugali mo. Yeah. Diba? Sa may kailangan kang baguhin muna sa isip at sa katawan mo, sa sarili mo. So diba? Yung mga magagandang mangyayari sa paligid mo, mangyayari yan kung magsisimula kang magbago sa sarili mo. Correct. Diba yung sinasabi natin? At gustong-gusto ko din na lagi din natin itong pinapaalala sa tambalan, yung sinabi ni Ivy, diba? Na sana pilitin po natin this 2024 maging mabuting tao,
Diba? Yun nga sinasabi mo, diba? Yes. 2024, be good to me. Pero bago mo utusan, diba, makautos ka sa 2024 na maging mabait sa'yo. Pagod na siya. Ang dami nga Correct, nagpe-petition sa kanya. Ang dami nag-utos sa kanya na maging mabait siya ngayong 2024. Ikaw din maging mabuti kang tao. Yes. At maging mabuti ka sa kapwa. Diba? Yung kindness, mga kabisyo, ito po ay libre. Kaya ngayon 2024, gawin po natin ito. Maraming salamat, Ivy, sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! That pork Corporation, ISO certified. Ayun. Ayun na nga. Ganda ng mga sinabi ni maganda yung ni mindset Ivy, maganda yung mindset ni Ganda, Ivy, di ba? correct. Para makapagbigay siya ng ganyang klase ng message. Lahat yung nagsisimula sa mindset. Correct, sa kanyang pag-iisip. Correct. Tsaka isang pagpapaalala din po, yung inggit, tanggalin na po natin yan sa katawan natin. Yes. Diba? Kasi totoo Ito yung sinasabi nating focus. When we focus too much on something, we magnify it. Lumalaki siya. So kung nagpo-focus ka sa blessings ng iba, na ma-magnify yung blessings ng iba Kaya tuloy minsan masasabi mo, bakit ganun? Buti pa siya may ganun. 'Di ba? Bakit ako wala? 'Di ba? Buti pa siya may ganun. Buti pa siya ganyan, 'di ba? Buti pa sila ganun. Kasi nga, ang focus mo ay nasa blessings ng iba. So ang na-magnify ay yung blessings ng iba. So ang itatry mo ngayon ay yung focus mo ay yung sarili mong grasya. Kasi totoo, do not believe everything that you see on social media. Sa totoo lang, sa true lalo at walang halong eklabo. Ang perfect example ko dyan palagi partner is yung photos during vacations, 'di ba? So makakita ka ng picture na parang masayang pamilya. Totoo naman masaya sila noon, 'di ba? Nung mga time na 'yon, kunyari kainan. Pero minsan yung iba diyan, sinet up curated, di ba? O mag-smile Filtered. kayo. O filtered. O mag-smile kayo. Eto na, ganyan. 1, 2, 3. Tapos yung post, yung sobrang saya. Pero behind it, may mga nag-aaway sa gilid, may mga kalat sa tabi, may mga nagsigawan muna, di ba? Pero ang nakita sa social media ay yung nakangiti lahat. 'Di ba? Correct. Merong isang video ako napanood na gano'n parang 1, 2, 3 smile kasi pag holidays gano'n family picture, 'di ba? Tapos right after as in 1 second pagkatapos lahat sila parang galit. Alam mo kita expression ng mga mukha nila kasi nga hindi lahat na nakikita po natin sa social media ay talagang totoo, 'di ba? Merong mga oo din, totoo din talaga, pero hindi natin alam yung tunay na kwento behind it at hindi natin alam yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat nagpo-post ng mga 'yan. Hindi lang nila pino-post. Totoo. Sapat sila magpo-post ng problema, 'di ba? Nakaka-toxic. Kaya po-post nila yung mga masasaya. Kaya wag tayong focus kung ay may pinost na naman siya, bago na naman yung ganitetsyuan niya. May ganito na naman siya. Ay nako, kabisyo. Ikaw yung talo dyan. Suffer dyan. Sa truth. Kasi minamagnify mo din yung inggit sa puso mo. Tama. Minamagnify mo rin, minamagnify mo yung blessing ng iba. And sa'yo naman, on your part, minamagnify mo yung inggit sa sarili mo. True. So, Yun din na mali lumalaki. yun. Yeah, so diba? mali yun. Diba? Totoo yun. It starts with the mindset. Kailangan talaga ma-rewire yung perspective mo, yung brain mo to focus on the blessings instead of the challenges. Yung mga taong 'di ba fixed yung mindset na sasabihin na wala akong pera 'di ba? Never silang umasenso kung gano'n. Kasi everyday gano'n yung mindset nila 'Di ba? May mga tao ang mindset nila growth. Gusto ko everyday kahit may problema ako, gagawa ako ng paraan to improve my life. 'Di ba? To improve my standard of living. 'Di ba? Kasi yun yung mindset nila. Kung hindi ganoon yung mindset mo, ay talagang mananatili kang reklamador sa buhay. Mananatili kang mahirap sa buhay, mananatili kang walang pera at pag-asenso. Yan. Kasi yun yung mindset mo. Kasi doon ka nagfo-focus. So yun yung Yes. lumalaki. Correct. Diba? Good So morning. focus on the blessings always. Correct. Good morning dun sa lahat ng mga kabisya natin na natutuwa sa ganitong klaseng topic. Yan. Sabi nga ni Father MC, malalim pero masaya. Yan. Salamat. Shoutout din natin na lagi daw nakaantabay sa atin, nakikinig sa Skyway Toll Gate. Ayan. Uy, hello. And super duper belated happy birthday kay Mamuy. Nung December 21 pa ito. Ayan. Hi kay Rose. Good morning. Ayan.
O ilan ang viewers natin? Santo, meron ba Oh. tayo sa TikTok at sa Facebook din? Natin alam yung mga Rick Luke. Yan. Good morning sa Lucas family from Toril, Davao City. Thank you. Good morning. Si Jojo PH Jonathan J. Legit tambalanista. Tagal na pala ako nakikinig sa inyo. Mabuhay po kayo. Matagal na ako nakikinig ka sa amin since 2004. Guess what? This year, we are celebrating our 20th anniversary. Oh my God. Di ba? Grabe, no? 20 years na pala 20 years na pala. ang nagdaan. Grabe, no, partner. Pagka iniisip ko, parang kailan lang din talaga, no? Tapos 20 years na pala ang nagdaan. Ang tanda na pala. Ang tanda Ang tambalan. Kulubot na pala. 20 anyos na. Truth. Ang tambalan. Beverly May Diaz Duroca is watching from Dubai. Si RJ Peñaroyo ay nag-good morning from Tandag, Surigao del Sur. Jean or Jeen is saying Happy New Year from Arizona. Salamat. Alan Vidas, good morning from Porac, Pampanga. Yan, enjoy. Thank you. Pa-shoutout naman po kami dito sa San Jose, Malilipot, Albay. Galing kay Francis Camano. Ay, tarayo, may mga taga Dasmariñas Village, Makati, watching now. Pangmayaman. Hello kay Anthony Serman. Edgar Garcia is watching. Good evening. Gabi sa kanila. Watching from Alberta, Canada. Si Boss Jamie Bagtas, 11 hours ang kailangang ibiyahe. Papunta ng Florida. Driving right now. Ingat ka, Jamie! Ingat, Boss Jamie. Saan ka ba galing? From Bicol, papunta ng Pampanga? Papunta ng Florida. Di ba? Florida, Pampanga. 11 Bicol to hours. Florida. Yeah. McCoy, pinaka the best tambalan ever. Watching from Al Shifa Dirab Branch Road, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi ni Sally Chi, must watch this episode, Real Talk. Dayan says, true po, kahit anong hirap ng buhay, laban lang po para sa sarili at sa mga anak. Miguel Aliola of Lucban, Quezon, good morning. Good morning. Ganun din kay Danica Salvan. Hi, Nika. Hello, Good Nika. morning. Magandang umaga. Batiin din natin ang happy birthday si Boss Luz Halog Agana ng Longos, Kalayaan, Laguna. Happy birthday. Gemma Solomon is watching from Batangas. Shout out to Johanna Samuel Verdeflor from Moorhead, Minnesota. That's from Flossil Heart. Aubrey Garcia, magandang umaga sa iyo. JK Alinton, shout out po from SG. Blessed morning, Tambalan. Ang Pasalubong Center sa MCA Pasalubong Center, Puerto Princesa City ay nakatutok. Hi po kay Ate Janet Sally. Napakasarap dyan, partner, ng lamayo. Dyan ako laging bumibili ng fresh lamayo. Ano yung lamayo? Para siyang danggit. Oo, napakasarap niyan. Baka makatikim tayo dyan. Oo. Evarista de la Cruz Alcantara, good morning, Tambalan. 20 years na po akong listener and now viewer nyo na. Happy 20 years sa inyo, Tambalan. God bless you more. Thank you. Salamat po. Rubiem Parilla, nagbabalat daw ng inihaw na talong. Uy, sarap ng gagawing torta talong. ngayon. Yan na yung mga masarap kainin. Oo nga, pananggal Sardinas. awa. Ay, Correct. sawa. Sawa. Diba? Sardinas, Tuyo, talong. dilis, no? Correct. Lamayo. Sarap nun. Nasa Hong Kong pala si Rubiem Parilla na gumagawa ng tortang talong. Sarap ng tortang talong. Yan yung mga gusto kong kainin. Sabi ni Jocelyn Girado, yung 5 years old pa lang panganay ko, nakikinig na ako sa inyo. Hanggang ngayon, nag-graduate na siya ng Mascom. We're so old. Inspired siya dahil po sa inyo. Hi, Jocelyn Girado. Thank and you. to your 5-year-old panganay noon, di ba, na graduate na ng Mascom ngayon. Mark Gerald Santos, Tambalan, professional question. How do you guys beat the work routine fatigue, knowing na almost 20 years na kayo sa work? Professional question. Ganun. Pwede naman question Ano na. ba yan? Hindi pa naman kami professional na Oo. mag-answer. Ano Ano lang palagi kami? mo sa amin professional? Mga bargas kaya Bargas kaya ugali namin. How do you guys beat the work routine fatigue? Burnout. Oo, yung burnout. Parang hindi naman ako na burnout. Na-burnout ka na ba dito sa job na to? Parang
Meron syempre. Pero siguro saglit? Oo. Ako nga, hindi ako na burnout dito sa job na to ever. Parang I have never felt it na burnout na to. Parang ito na naman yung gagawin ko everyday. Parang hindi ko siya naramdaman. It's more of, mas natakot ako dun sa kakayahan ng lalamunan versus yung fatigue sa work. Kasi parang, or fatigue sa routine. Oo, ganun. Kasi parang may ano talaga pero may ganun ewan ko, siguro mabilis lang yung panahon. Hindi lang namin namalayan na 20 taon na pala yung nakalipas. Plus, may factor yung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Correct ka. Oo. Maswerte kami sa trabaho namin kasi yung the kind of job that we have, hindi siya routinary. Oo, parang ganun Hindi Correct, siya structured kasi compared to, 'di ba? Halimbawa, walang hindi nila lang yung trabaho. For example, sa bangko. Day in and day out. I'm not sure, hindi naman natin alam. Kaya lang yung nakikita natin na based din sa mga correct, sa sa transaction natin. Oo. The moment na, 'di ba, you sit on your chair, yun na yun eh. Yun ang gagawin mo. Sa accounting, for example, dito, kami, yun na yun eh. Kami hindi. Marami kaming ginagawa. Marami kaming ibang mga... Marami kaming mga cheche-bureche sa buhay. Correct. Cheche-bureche. Ang 80s ng cheche-bureche. Ang daming ganap sa buhay. Ang daming ganap. Kung ano-ano. May biglaang... Storytelling. Correct. May events. May online works. True. May field works. Yan. Diba? May corporate works. Responsibility. Ganyan. Diba? Maraming ginagawa. And kung sino-sino yung mga tao nakakausap, iba't iba. Pwede ngayon nakaprograma ka, tapos mamaya lalabas ka. Tama. Tapos bukas may events ka. True. Tapos bukas may meeting sa ibang tao, di ba? Yung ganon. Hindi siya structured. Correct. So para dun sa iba kung kung tinatanong nyo lang din kami kung paano nyo isa-survive yung kunyari routine. Sa amin kasi siguro kaya yun siguro partner. Kaya parang hindi ko naman na-feel na I'm so burnt out with this routine. Kasi nga, while paulit-ulit yung ginagawa natin na ganito, after this naman, may iba din kasi sigurong ginagawa. So yun yung pwede mong i-apply sa iyong work routine para magkaroon ng balance. You make sure na meron kang ibang gagawin para hindi ka ma-burn out. Kaya humanap ka ng crush sa office. Pwede din. Nasa sayo yan. Pero kung may asawa ka, itigil mo yan. Ganun. Basta may gagawin kang pangbasag yan. Basagin mo. Kung paano yun, mas kilala mo naman yung sarili mo. Totoo. Kaya di ba pinapayo natin na parang, di ba minsan sa mga career orientation sa school, hahanap ka talaga ng trabaho na mag-e-enjoy ka. Hindi pwede yung, sige na, kailangan ko lang kasi ng sweldo. Yeah. Oo, magstay ka doon, pero short time lang, short term, yung magiging stint mo doon sa trabaho na yun kasi hindi mo siya gusto. Diba? So, uulitin natin, kung maghahanap ka ng trabaho, make sure love mo yun. Kasi masusustain mo yun for many years. Baka doon ka na nga mag-retire eh. Diba? So, that's another tip. Correct. Hahanap ka ng trabaho na pwede mong mahalin. Kung kung nabibigatan ka sa trabaho mo, napipilitan ka lang, sayang naman yung skill mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo rin ma-apply yung skill mo. So, ang feeling mo nun, wala kang growth. Ang feeling mo nun, ka lang dyan, parang ganito na lang ako palagi, walang growth. So, again, hahanap ka ng trabaho na gusto mo kasi doon mailalabas mo lahat ng potential mo. So, that's just one tip. Hindi na pa, mga 3 na pala yung tip na yan. Bali 5 na. Bali marami ng tip, kaya exit na tayo. Ganun. Kaya mo yan. Maaaring pagod ka lang ngayon, pero pwede mo siyang balansehin. Pwede. Kaya nga may weekends, kaya nga may coffee break, kaya nga may leaves. Oo, yan. Kaya may mga ganon to strike a balance. Correct. Kasi kung hindi, talagang makaka-feel ka talaga ng burnout. Ganun. Kaya mo yan. Kahit hindi naman siya humingi ng advice, nagtatanong lang naman sa atin. Magagawa ng paraan sa madaling salita. Pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. O siya, exit. Salamat. Laters again. Laters, bye-bye.